Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong mga pahayag ni Governor Gwen Garcia doon sa rally sa Cebu na kung saan nandun din ang Pangulong Marcos Jr. Dito sa post ng Sunstar Cebu, basahin ko. Gwen Garcia declares 100% support for BBM. Cebu Governor Gwendolyn Garcia announced Monday, May 5, 2025, that she supports President Ferdinand Marcos Jr. and his administration 100%. Karong adlaw May 5 akong ipalanog tibuok lalawigan sa Sugbo ug tibuok Pilipinas. This governor, this Dumanjuganon 100% supports President Bongbong Marcos Jr. Yan po ang pahayag ng gobernadora. Dagdag pa niya, dito tayo mag-focus mamaya. We need stability, we need order, and most of all, for all of us public officials who took that oath of office, yan, ito na, we swore to obey all laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. Ito ang ating pulsuhan mamaya. Susunod tayo sa lahat ng mga batas, legal orders, at mga dekreto na pinairal ng mga duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. Kumusta ang Ombudsman Order? Panumpa, tana dili kana nato talikdan, bisan pa o giunsa pag-atake. If we need to suffer, if we need to be humiliated because we stood by our oaths, then let it be so because we are Cebuano public officials. Yan. So, magbasa lang ko sa mga comments muna. Nelson Kawili, sige gyud imuha muna. Ito si Dean Chase, yung taga-LA nga vlogger. Obey the laws sa imong kagaral na ikaw may number 1 na law breaker. Ombudsman order, suspended siya. Preventive suspension. Tanong, ito ba ay legal order? Okay, ang ombudsman ba, itong opisina na ito, duly constituted authority of the Republic of the Philippines? To me, the answer is yes, because this is a constitutional body. Nakalagay sa konstitusyon na dapat magkaroon ng ombudsman at ang trabaho, mandate ng ombudsman ay imbestigahan ang mga public officials, elected man or appointed, na nasasangkot sa katiwalian. So, ombudsman is a constitutional office. Yung suspension order to me ay isang legal order. Ang tanong, bakit ayaw sundin ni Governor Gwen Garcia? Bakit ayaw niyang bumaba sa kanyang pagkagobernador despite the suspension order of the ombudsman? So, is she true to this word? Yung sabi niya na we need to obey all laws, legal decrees of the duly constituted authority of the Republic of the Philippines. Na bisan gani ang kanyang igsoon, kapatid, Congressman Pablo John Garcia, sa pahayag ng kongresista na most of the time, magkabangga kami ng aking sister
But I believe, sabi niya, mananalo pa rin siya. Malalampasan niya itong pagsubok sa kanya, itong suspension order. Ang aking payo na sana bumaba na lang siya sa pwesto. Sundin niya ang legal order ng ombudsman. Yun ang kapatid niya na mismo ang nagsasabi na dapat bumaba siya sa pwesto. Kailan? Diyan pa rin. Kagaya ng press release ng ombudsman na hindi na nagtaka ang ombudsman itong action na ito ni Governor Garcia dahil pangalawang beses na pala itong nangyari. Noong panahon ni Ombudsman Carpio Morales, pinatawan na siya noon, dismissal from the service, na perpetually disqualified na siya from running kasi napatunayan siya sa katiwalian. Kailang hindi nasunod. Hindi in-implement ng Congress kasi congresswoman pa siya noon yung kaso na yun. So wala, nabaliwala yung dismissal order ng ombudsman panahon ni Ombudsman Carpio Morales. Kaya ito, pangalawa na ito, Ombudsman Samuel Martires, na binaliwala ng gobernadora ang suspension order. So, tama ba yun? Paniniwalaan ba natin ang gobernadora na sabi niya na dapat sundin lahat ang mga batas? Anyway, bahala na kayo, taga Cebu. Hindi man ako botante ng Cebu. Nagkalat sa Cebu, sabi nila, yung mga tarpaulin na Cebu is a Garcia country. So, tingnan natin. Ngayong May 12, kung mananalo pa rin si Governor Garcia, yun na nga siguro. Cebu is a Garcia country. But kung matalo siya, yun na. So, vote wisely, mga kaigsunan diya sa Cebu. Pasensya na lang dahil yung mga nakipila sa tig 20 pesos per kilo na bigas, napurnada dahil isang araw lang yung BBM 20 bigas meron na. Isang araw lang na natigil na. Itutuloy na lang daw nila May 13 hanggang December of 2025. Sana nga para maraming matulungan na mga nasa laylayan makabili ng murang bigas. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong po kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito ay nilalaan natin pagtulong sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna po ni ang balay niya pangayo og tabang katungod kay kawayan lang ang iyang atop o dugay na pod ni iyang atop og gatuluan. Ayo. Ayo. Mayungod to. Mayungod to. So, sulod mi sa inyong balay. Sige. Nani ang ilang balay nga kawayan. Nga dugay na gid kaayo. Og karon na kuan naman gyud ang inyong balay kanang kawayan ra ug gatuluan na kanang nguha na ka og kahoy kay matagaan na mo og gero, lansang, pako, plinsin. Agyad mi. Oo. Og pila na ni siya ka tuig nga balay? 5. 5. So pila pud mo gapuyo din ani? 7. 7. So dagandagan mo gyud mo nga gapuyo din ani. Og karon unsay mong maistorya nga matagaan na mo og hero, lansang, pako, plinsin?
Salamat sa kuan sa Ginoo pagtabang sa amo og sa nagbidyo. Ninaot nga makapadayon pod ang suporta sa Ginoo og sa nagbidyo. Muna akong makasulti. Padayon ang pagtabang sa pagsuporta sa Ginoo, panalangin og sa nagbidyo sa amo. Mga dagan nga So, salamat kayo ya. salamat kaayo sa pagtabang. Oo.